Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang EJ. Nangyari ito sa lugar ng Masbate. Naninirahan ang magkapatid na si EJ at Hana kasama si Nanay Marie. Tanging paglalabada ang hanap buhay ng ina. Madalas naman itong tulungan ng magkapatid. Kapag may oras si Hana, nagtitinda ito ng mga lutong gulay na inaangkat sa kapitbahay. Samantalang si EJ naman, palagi itong nasa tahanan dahil siya ang inaasahan sa pagsisibak at pagsasaing. Hindi na nakapag-aral pa ang magkapatid dahil sa hirap ng buhay. Pero ganun pa man mataas ang pangarap ng magkapatid. Nais nila na balang araw, mabigyan ng sariling bahay at lupa ang ina na hindi natupad ng ama dahil bata pa lamang, hindi na ito nakasama. Sa tingin mo ate, babalik pa kaya si tatay? Tutuparin niya kaya yung pangako niya sa atin? Tanong ni EJ sa kapatid. Hindi na ako maasang babalik si tatay. Balita ko may bago ng pamilya yun eh. Ilang taon na yung nakalipas oh. Baka nga nakalimutan na tayo nun eh. Pati na rin yung pangako niya sa atin. Tugon ni Hana. Malaki ang galit niya sa ama. Sa isip ng dalaga, hindi sila naghihirap ng ganon kung hindi sila iniwanan. Ganon pa man, umaasa pa din si EJ na babalik ang ama at tutuparin ang lahat ng pangako sa kanila. Narinig naman ni Nanay Marie ang usapan. Kaagad niya itong nilapitan at kinausap ng masinsinan. Huwag kang mag-isip ng ganyan anak. Kahit may nagawang masama sa atin ng tatay mo, alam ko na, malay nyo, tutuparin niya balang araw ang pangako niya sa inyo. At isa pa anak, huwag kang magtatanim ng galit sa tatay mo. Unang-una sa lahat, hindi ako ang tunay niyang asawa. Naanakan lang ako. Hindi sila kasi nagkaroon ng anak ng totoo niyang asawa. Wika ni Nanay Marie. Yun na nga nay. Ikaw na nga yung nagrabyado pero pinatawad mo pa rin si tatay. Di ba niloko ka niya? Kahit kaming mga anak niyo eh. Ang alam niyo po hindi siya kasal. At ikaw ang mahal niya pero yung totoo pala, kasal na siya sa ibang babae. Bago ko pa niya makilala. Ginamit kanyang panakip butas eh. Hindi na ako maasa na babalik pa yun. Matagal na panahon na yung lumipas na eh. Kung balak niyang tuparin yung pangako niya, edi sana dati pa. Wika ni Hana. Baka sa mukha nito ang puot sa ama. Natahimik na lang si EJ maging si Nanay Marie. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, buwan at taon. Unti-unting nanghina si Nanay Marie at kalaunan ay nagkasakit. Kaya naman mas lalong nahirapan ang magkapatid at halos wala nang makain. Humantong pa sa sitwasyon na kinakailangang dalhin si Nanay Marie sa pagamutan. Sobrang hina na nito. Tila lalong lumalala ang sakit. Ate, lumapit na lang tayo kay tatay. Alam naman natin kung saan siya nakatira, di ba? Para naman kay nanay yung gagawin natin kahit ngayon lang. Isang tabi mo muna yung galit mo kay tatay. Isipin mo na lang yung kapakanan ni nanay. Wala tayong pera. Hindi natin mapapagamot si nanay. Wika ni EJ. Wala nang nagawa pa si Hana, kundi kainin ang galit at lumapit sa tahanan ng ama. Ganun pa man, huli na ang lahat. Dahil ng araw na yon ay namatay ang kanilang nanay. Sa kagustuhan ng ama na makabawi sa magkapatid, kinuha sila at kinupkop. Patay na rin ang kanyang asawa at may sarili ng pamilya ang mga anak. Nung una ay naiilang pa si Hana sa ama. Hindi pa rin niya matanggap na nawala ang ina at lahat ng yon ay sinisisi niya sa tatay. Ginawa naman lahat ng ama ang makakaya upang mabalik ang tiwala ng mga anak.
Pero sa hindi inaasahang pangyayari, bigla nitong namatay. Inatake sa puso. Doon lang napagtanto ni Hana na mali ang ginawa. Sana ibinigay niya ang kapatawaran sa tatay bago ito sumakabilang buhay. Lahat ng kayamanan at ari-arian na meron ang ama ay pinamana sa dalawang magkapatid. Ngunit laking gulat nila nang biglang may nagpakilala na isang binata. Si David. Sinasabing anak siya sa labas ng ama. Hindi na nakasali pa sa pamana ang legal na anak. May kaya naman ng napangasawa at ayaw na ng gulo. Nung una hindi pa naniniwala ang magkapatid na may anak sa labas ang ama. Ngunit meron itong dalang mga patunay na magsasabing magkapatid nga sila. Hindi naman nagalit si Hana. Wala naman itong pakialam sa mga iniwan sa kanila ng ama. Halos lahat ay binigay nila kay David. Pero sadyang sakimang binata, may kakaiba itong ugali na hindi kaagad nakita ng magkapatid. Ang akala ng dalawa mabait na bata si David at masunurin. Kaya naman kinupkup nila kahit malayo ang kalooban. Pinilit ni Hana at EJ na mahalin ito. O David, mag-aral kang mabuti para hindi ka magaya sa amin ni Kuya EJ mo na hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa kahirapan ng buhay. May pera naman na iniwan si tatay para sa atin . Tapusin mo ang pag-aaral mo para kahit papano may isa sa ating magkakapatid ang nakatapos. Wika ni Hana. Oo naman ate, gagawin ko lahat para makapagtapos ng pag-aaral. At isa pa, hindi ko bibiguin si tatay. Anak man niya ako sa labas pero sisiguraduhin ko na ako magpapatuloy ng mga naiwan niyang negosyo. Tugon ni David. Tama yan, mataas ang pangarap mo sa buhay. Huwag mo kaming gagayahin ni ate, hanggang dito lang kami. Pero may pangarap din naman kami, kaso nga lang, hindi natupad kasi walang pera noon . Nga pala, kailan mo ipapakilala sa amin yung mga nag-alaga sa'yo? Tanong ni EJ. Bigla naman nagbago ang aura ng binata. Napansin nilang nangyayari ito sa tuwing itatanong kung sino ang nagpalaki sa kanya. Dahil tila umiiwas ang binata, hindi na lang ito pinilit nila Hana. Yun nga lang, hindi maalis sa isipan ng mga ito kung anong klaseng tao nga ba ang nagpalaki sa magkapatid. Isang araw nakita ni EJ si David na nagsisigarilyo. Sinipa ang isang matanda. Kagad niya itong nilapitan at pinuna. Bitawan mo nga ako. Anong akala mo? Malinis ka at matinong tao. Hindi ba kabit nga ang nanay nyo? Nagmakaawa pa kayo kay tatay para lang kupkupin kayo. Wika ni David. Nagulat si EJ sa sinabi ng kapatid. Hindi inaasahan ng binata ang mga binitiwan nitong salita. Nasuntok niya ito. Hindi napigilan ang sarili. Ayusin mo yung pananalita mo sa akin . Hindi ko gusto yung tabas ng dila mo. Anak ka din naman sa labas . Kaya huwag kang magmalinis. Hindi mo pa nga pinapakilala sa amin kung sino yung nagpalaki sa'yo . Aba malay namin kung anong klaseng tao yun. Kaya pala ganyan yung ugali mo. Akala namin mabait ka . May tinatago ka palang sama ng ugali . Mabuti pa nga yung legal na anak ni tatay. Hindi masama yung ugali. Mapagkumbaba at magparaya. Pero ikaw, kalalaki mong tao, napakatabil ng bibig mo. Wika ni EJ. Nagpalitan ng suntok ang magkapatid. Kagad namang sinabi ng mga kaibigan ang nangyari kay Hana. Ano bang ginagawa niyong dalawa? Bakit kayo nag-aaway? Hindi ba kayo nahihiya sa mga nakakita sa inyo? Umuwi na nga kayo. Doon niyo pag-usapan yan sa bahay. Wika ni Hana. Pagdating sa tahanan, sinubukan ng dalaga na pag-ayusin ang mga kapatid. Kaya inalam nito ang pinagmula ng bangayan. Kasi ate, nakita ko yung si David naninigarilyo.
Nanipa pa ng matanda kaya sinaway ko eh. Kung ano-anong masasakit na salita yung sinabi. Dinamay pa si nanay na matagal nang patay. Yan, sinuntok ko para matauhan. Pagpapaliwanag ni EJ. Hindi naman makapaniwala si Hana sa sinabi ng kapatid. Kaya naman tinanong niya ang panig ni David. Hindi ko kailangan magpaliwanag sa'yo. Bahala kayo kung anong iisipin niyo sa akin. Basta wag niyong papakialaman na mga ginagawa ko kung ayaw niyong magkagulo tayo. Wika ni David. Tignan mo ate, iba talaga yung ugali ng lalaking yan, no? Ewan ko ba kung bakit naging anak yan ni tatay. Siguro masamang tao yung nagpalaki dyan eh, kaya hindi pinapakilala sa atin. Kaya ganyan yung ugali niyan eh. Muling wika ni EJ. Kagad sinakal ni David si EJ. Kitang-kita ni Hana ang pamumula ng mga mata nito. Bahagya din nag-iba ang wangis ng kapatid. Ilang sandali lang ay bigla itong nawala. Kaya napaisip ang dalawa kung totoo nga ba ang nakita o guni-guni lamang. Sa susunod na pakialaman mo ang ginagawa ko, sisiguraduhin kong buburahin kita sa mundo para wala na akong problema. Banta ni David. Dito lang niya binitawan si EJ na naghahabol na ng hininga. Hindi makapaniwala ang magkapatid sa ginawa nito. Lalong-lalo na si Hana. Hindi niya akalain na magagawang sakta ng nakababatang kapatid si EJ at tila naging ibang tao ito. May napapansin ka bang iba kay David? Nararamdaman ko yung paghaba ng kuko niya eh. Kita ko rin eh, pulang-pula yung mga mata. Kung hindi ako nagkakamali, alam kong nakita at naramdaman ko. Wika ni EJ. Napansin ko nga din eh. Kailangan nating malaman yung katotohanan sa kanya bago pa lumala yung sitwasyon. Tugon ni Hana. Matapos ang kaganapan, minabuti ni EJ at Hana na hayaan na lang si David sa nais gawin. Isang araw, napabalita sa buong baryo na may namatay na kapitbahay. Ang pinaghihinalaan ng mga ito, si David ang huling kasama ng biktima. Kagad tinanong nila Hana ang kapatid ng masinsinan. Nag-aalala ang mga ito sa kapakanan ng kapatid. Sinagot ko na yung tanong ng mga pulis ah. Kasama ko yung mga nagpalaki sa akin. Nung mabiktima yung taong yun eh. Nagiwalay kami ng landas, umuwi siya kagad. Kaya imposibleng ako yung pumatay sa kanya. Hindi ko kayang pumatay ng tao. Pagpapaliwanag ni David. Nakita ko kung paano ka magalit, David. At kung gaano ka kasama. Kaya sabihin mo na lang sa amin ang katotohanan. Kung may kinalaman ka ba sa pagkamatay ng anak ni Aling Rosa, para matulungan ka namin. Tandaan mo, kapatid ka namin, kaya iniisip namin ang kapakanan mo. Wika ni EJ. Pero sa halip na matawa, nainis si David at tinulak nito ng malakas ang kapatid. Tumama ang ulo nito sa pader at nawala ng malay. Nanginginig sa takot na umalis si David. Hindi ito nagpakita sa dalawa ng ilang araw. Makalipas ang ilang linggo, bumalik ng bahay si David kasama ang mga ipapakilala nito, ang mga taong nagpalaki sa kanya. Pasensya ka na kuya kung nasaktan kita nung nakaraan. Nabigla ako sa mga sinabi mo eh. Sinama ko dito yung mga nagpalaki sa akin. Para makilala nyo at mapatunayan na inosente ako. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ng biktima na yon. Wika ni David. Kagad nagpakilala ang mga kasama ng binata. Nakita nila na mabuting tao ang mga ito. Pero habang tumatagal, mas lalong nakikilala ni Hana si David, pati na rin ang kakaibang kilos nito. Kaya naman nagpa siya si EJ na sundan si David. Isang araw nakita niya ito na papaalis ng tahanan.
Kaya naman sinundan niya ito ng palihim. Laking gulat ni EJ dahil nagpunta ito sa isang abandonadong lupain. Sa dulo nito may malaking mansyon at doon pumasok si David. Dala ng kuryosidad, kaagad na pumasok si EJ dahil wala namang bantay sa bahay na yun. Kinilabutan siya sa mga nakita. Iba't ibang buto ng hayop ang naroon. Hindi rin alam ni EJ kung buto nga ba ng hayop ang iba pang nakikita. Dala ng takot, nagpa siya itong umuwi ng tahanan para ipaalam sa ate ang nakita. Hindi pa man siya nakakalayo, bigla na lang may humawak sa likuran. Walang iba kung hindi si David. Nakangisi ng nakakaloko. Pulang-pula ang mga mata. May mahabang ngipin at matutulis na kuko. Sumigaw si EJ dahil sa takot. Ngunit bigla na lang itong sinuntok ng malakas sa sikmura at nawalan ng malay. Nung araw na yon ay hindi na nakauwi pa ang binata sa tahanan. Kaya naman nag-alala ng lubusan si Hana. Pero dahil maingat si David, umuuwi pa rin ito ng tahanan. Umaktong nag-aalala sa pagkawala ng kapatid. Ilang araw binilanggo ni David si EJ. Walang kalam-alam si Hana. Kasama niya ang dumukot sa kapatid. Ilang araw nang nawawala si EJ. Wala ring balita sa mga pulis . Kinakabahan na ako. Wala ka ba talagang alam, David? Tanong ni Hana. Kahit magkaaway kami ni kuya, hindi ko magagawang itago siya sa'yo, ate. At isa pa, bakit ko naman gagawin yun? Anong mapapala ako? Oo, nagalit ako sa kanya. Sa lahat ng mga sinasabi niya sa akin, pero hindi ko magagawang saktan o patayin ang kapatid natin, ano? Wika ni David. Nakumbinsi niyang maniwala ang ate. Lingid sa kaalaman ng lahat, ang ina nito ay mula sa angkan ng mga aswang. Walang kalam-alam ang kanilang ama sa tunay na pagkatao nito. Lumaki sa angkan ng mga aswang si David. Ayaw mang tanggapin ng lahi, pero wala siyang nagawa. Sinisisi niya ang ama sa naging kapalaran, kaya ibinunton niya ang galit sa mga anak nito. Ngunit hindi naman talaga likas na masama si David. Mabuti ang kanyang ina. Talagang nasulsulan lang ng mga kaanak at kapwa mga aswang. Ginagamit lamang siya ng mga kalahi upang may makatulong ang mga ito sa pambibiktima ng mga hayop at nilalang. Ilang linggo pa ang lumipas. Hindi pa rin mahanap ni Hana ang kapatid. Kaya naman lumapit na ito sa legal na anak ng ama. Pinayuhan siya ng kapatid na lumapit sa manggagamot para matulungan na mahanap ang kapatid. Dahil desperada na si Hana na mahanap ang nawawalang kapatid, lumapit ito sa antingero na nagngangalang Mang Toto. Kilala sa baryo bilang isa sa pinakamagaling na manggagamot. Ito rin ang nagsiwalat sa buong baryo na si David ang pumatay sa biktima ng anak ni Aling Rosa. Pero dahil walang matibay na ebidensya, hindi nila napatunayan na nagkasala nga si David. Hindi ko alam kung maniniwala ka sa akin o hindi, iha. Isa lang ang sasabihin ko. Nasa tabi mo ang may gawa ng pagkakawala ng kapatid mo. Aswang ang dumukot kay EJ. Hanggang ngayon nakabilanggo siya. Pinapaikot ka lang ng totoong salarin. Wika ni Mang Toto. Parang alam ko na po kung sino yung sinasabi niyo . Si David po ba? Tama po ba yung hinala ko? Hawak niya si EJ pero bakit naman po? Tanong ni Hana. Parang sasabog na ang puso niya. Hindi lubos maisip na kayang gawin ni David ang ganong kasamang bagay. Hindi ko alam ang dahilan eh. Pero tama ka. Si David nga ang dumukot sa kapatid mo. Pero hindi ko masasagot kung ano ang motibo niya.
Manggagamot ako at hindi manghuhula. Huwag kang mag-alala. Hindi pa ganong kasama si David dahil hindi niya pinatay si AJ. Nasusulsulan lang siya ng mga kaanak na aswang. Kumilos na tayo habang hindi pa huli ang lahat dahil kapag nagkataon, siguradong kakainin nila si AJ. Wika ni Mang Tato. Kung aswang man po si David, bakit hindi niya po kami nilayian? At saka bakit hindi niya po kami pinatay? Tanong ni Hana. Tumawa si Mang Tato sa naging tanong ng dalaga. Hindi ko nga alam, ang kulit mo ah. Manggagamot ako, hindi ako manghuhula. Tanungin mo yung kapatid mo. Ang mahalaga para sa akin ngayon, mailigtas si AJ at makausap si David para hindi na masulsulan ng mga kaanak. Wika ni Mang Tato. Kaagad nagpasya si Hana na iligtas ang dalawang kapatid. Isang gabi, nakita niyang papaalis ng bahay si David. Palim niya itong sinundan. Nang malaman kung saan ito nagpupunta, kinutuba ng masama si Hana, kaya kagad niyang pinaalam kay Mang Tato ang kaganapan. Naganda ang dalawa at kagad pinuntahan ng pinagtataguan ni EJ. Madali namang napasok ng dalawa ang loob. Nagkarga na ng orasyon si Mang Tato upang magsilbing sa bulag ng dalawa. Dahan-dahan at maingat ang mga ito hanggang sa nakita na nila si EJ. Naiyak si Hana sa sitwasyon ng kapatid. Maraming sugat at halatang pinahirapan. Sa tulong ni Mang Tato, napakawalan si EJ. Nanginginig naman sa takot ang binata habang niyayakap ang kapatid. Akala ko hindi mo na ako hahanapin, ate. Akala ko mamamatay na ako dito eh. Hindi ko alam kung sino magliligtas sa akin. Halos araw-araw, gabi-gabi nagdadasal ako eh. Pinaglalaroan ako ng mga kamag-anak ni David, ate. Akala ko anumang oras kakainin na ako eh. Wika ni EJ habang patuloy sa pag-iyak. Mamaya na kayo mag-usap. Kailangan na nating makaalis dito bago kumagat ang dilim. Panigurado darating na mga kalahi ni David. Wika ni Mang Tato. Pero bago pa man makakilos, dumating si David kasama ang isang lalaki. Naturingan kang mas matanda sa akin, pero para kang bata akong umasta. Wika ni David. Nagulat ito sa mga sinabi ni EJ. Alam mo sa sarili mo na wala akong ginawang masama sa'yo. Pagbali-balik ta rin mo man ang mundo, magkadugo pa rin tayo. Narinig ko ang hinanain mo ng mga nakaraang araw. Alam kong nasaktan ka. Alam kong galit ka kay tatay, kaya ibinuntong mo sa amin ang galit mo sa kanya. Alam kong hindi mo gusto kung ano ang lahi mo. Pero kahit ganyan ka, tanggap ka namin, David. Hindi ka namin itatakwil. Wika ni EJ. Natigilan si David sa mga sinabi nito. Ramdam niya ang pagmamahal ng kapatid. Oh David, kumalma ka. Huwag ka masyadong nakikinig dyan. Hindi mo ba ako ipapakilala sa mga kapatid mo? Wika ng kasama ni David. Eto pala si Kuya Densyo. Siya yung nakasama ko simula nang naulila ko. Namatay yung nanay ko dahil sa sakit eh. Kasalanan ni tatay. Naulila ako na maaga at pinabayaan. Tapos malalaman ko bigla kayong dadating. Kaya wala akong ibang gustong gawin kundi makabawi kay tatay. At kayo ang pinakamabisang paraan. Wika ni David. Wala na tayong magagawa doon, David. Nakabatay ka sa nakaraan. Magiganti ka man sa mga kapatid mo. Wala ring saysay. Tandaan mo, wala din silang alam tungkol sa'yo. Kagaya mo ay nagdusa din sila. Pero tinanggap ka nila bilang kapatid at inalagaan. Wika ni Mang Tato. Hoy tanda, huwag kang makisali sa usapan ha.
Hayaan mo sila. Wika ni Densyo. At ikaw naman, huwag ka din makisali sa usapan. Wika ni Hana. Dito na nagalit si Densyo. Sinakal niya si Hana. Kaagad namang kumilo si David. Itinulak nito si Densyo. Galit na bumaling sa kapatid. Teka, wala yan sa usapan natin ah. Si Ate Hana hindi mo pwedeng galawin. Hindi ako galit sa kanya eh. Wika ni David. Nag-iba ang ihip ng hangin. Ang naglaban ay si David at Densyo. Hindi naman hinayaan ni Hana na mapahamak ang kapatid. Kahit walang kaalaman sa pakikipaglaban, sinubukan niya itong tulungan. Kumilos na rin si Mang Tato upang tulungan ang mga ito. Kaso nga lang kahit ilan silang magtulong-tulong, nahirapan silang pabagsakin si Densyo. Kaya naman wala nang pagpipilian si David kung hindi ialay ang buhay. Niyakap niya ng maigpit si Densyo. Ibinao ng aswang ang kuko sa puso nito. Dito naman kumilos si Mang Toto upang tuluyang pugutan ng ulo si Densyo. Kaagad namatay ang isang aswang. Habang si David naman, unti-unting nangihina, unti-unting nawawalan ng malay. Ang huling nasabi nito sa mga kapatid ay ang salitang patawad. Matapos ng kaganapan, hindi na sila nanatili ng matagal sa lugar. Sinunog ni Mang Tato ang buong paligid dahil siguradong darating pa ang ibang mga kaanak ni Densyo. Binura ni Mang Tato ang lahat ng kanilang bakas upang hindi na mabalikan. Masalimuot ang naging karanasan ng magkapatid. Mula sa karanasan ng pag-iwan ng ama, namatayan ng ina, namatay ang tatay, at nagkaroon ng karumal-dumal na karanasan sa kapatid. Ngunit isang bagay lang ang tumatak sa kanila. Anumang desisyon na gawin natin sa buhay, kailangan natin itong pangatawanan. Dahil ang lahat ng problema ay nagsimula nang dahil lamang sa pagkakamali ng kanilang tatay. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Ang susunod nating kwento ay tungkol sa mga amomongo. Kung sakaling napakinggan nyo na yung kwento, pwedeng i-skip. Ito'y na-upload ko na dati, ninarate ko lang uli at nilagyan ng ibang atake. Para ito sa mga kabayan natin na hindi pa napapakinggan ng kwento. Kaya wag na nating patagalin pa, simulan na natin ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Simon. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. Nang mga panong ito, 15 taong gulang pa lamang itong si Simon. Nag-aaral ng sekundarya at bilang pangtusto sa sarili, sumama ito sa kanyang tiyuhin upang mangisda. Hindi na nakapaghanap buhay ang ama dahil na rin sa natamong pinsala sa baga, dulot ng paninisid ng lamang dagat gamit ang kompresor. Kaya naman napilitan si Simon na kumayod upang makapagtapos ng pag-aaral. Nakatayo malapit sa dalampasigan ang bahay ng binata. Kahit anong oras nitong gustuhin, nagagawa niyang manguha ng mga lamang dagat para ibenta. Hindi rin madalas nakakasama ang binata sa chewing dahil minsan ay lumalakad ito ng solo lalo na kapag walang isdang nahuli. Sa ganitong pagkakataon, madaling araw pa lang ay gising na ang binata upang mangilaw ng lamang dagat sa hibasan. Kadalasang nauhuli nito ay pusit, maliliit na pugita o hindi kaya naman mga kabibe at susong dagat. Ibinibenta nito ang mga nauhuli sa palengke
na siya namang ipinagbibili ng gamot ng ama at baon sa paaralan. Masaya si Simon sa kanyang ginagawa at dahil sa gawaing ito nagbago ang buhay ng binata. Isang hapon, habang naghahanda ng mga lambat na dadalhin, nakita nito ang mga kalalakiyang may pasang-pasang malalaking pagi at dahil tapos na din ang trabaho, sinundan nito ang mga kalalakian. Tinimbang ang malaking pagi. Umabot ito ng mahigit 120 kilo. Napakahaba ng buntot nito, na kagad namang pinutol ng nakabili. Dinampot ito ng isang matanda at nilagay sa sako. Nagtaka ang binata kung ano ang gagawin ng matanda sa buntot, kaya kagad niya itong nilapitan para kausapin. "Manong, ano pong gagawin niyo dyan sa buntot ng pagi? Hindi niyo naman na makakain yan ah." Tumawa ng malakas ang matanda at nagsalita. Sinong nagsabi na kakainin ko to? May iba akong paggagamitan ng buntot ng pagi. Alam mo bang, pangontra to sa aswang. At sa pagkakataong ito, si Simon ang natawa. "Aswang, Manong, naniniwala ka dun? Hindi naman totoo yun eh. Sa tinagal-tagal kong nangingilaw sa dalampasigan, ni minsan hindi pa ako nakaengkwentro ng aswang. Kaya hindi po ako naniniwala sa mga ganyan." Naglakad na palayo ang matanda. Bahala ka kung hindi ka maniniwala. Pero wag mo sana kong sisihin kung isang araw ay bigla ka na lang makasalubong ng aswang sa dalampasigan. Hindi naman pinansin ni Simon ang sinabi ng matanda. Kagad siyang bumalik sa bangka. Inantay ang chewin. Ilang sandali pa ay dumating na ito bitbit ang ilan pang gamit pang isda. Kasama ng mga ito ang napakaraming kawil na karaniwang pinanguhuli ng pagi. "O Simon, pakitulungan nga akong magkarga ng mga kawil sa bangka. Maganda daw panghuli ng pagi kaya dinala ko to. Baka sakaling malaki ang kitain natin." Hindi naman nagreklamo si Simon, kahit alam niyang dagdag trabaho ito para sa kanya. Pagkarating sa laot, kagad ng inarya ng dalawa ang lambat. Kasunod nito ay ang mga kawil na pinainan ng maliliit na alimasag. Mahigit 500 kawil ang ibinabad nila sa tubig. Dahil sa sobrang pagod, nakatulog ang binata. Hinayaan na lang ito ng chewin dahil alam niya kung gaano nakakapagod ang pag-aarya ng mga kawil. Ilang sandali pa ay ginising na ang binata para hanguin ang lambat. Sa kasamaang palad, hindi nila namalayang napadpad ito sa mababaw na parte kaya walang nahuling isda. Samantalang ang mga kawil naman, lubog na lubog ang mga buya. Palatandaang marami itong huli. Isa sa mga inaasahan ng chewin ni Simon ay ang malalaking pagi. "Mukhang marami ang laman ng kawil natin ngayon ah. Sana marami nga para makabawi naman tayo sa krudo." Hindi naman na nagsalita ang binata dahil pinakikiramdaman nito ang bawat hila ng pisi. Delikado kasi kapag nabuhay pa ang isda sa kabilang dulo dahil maaari itong pumalag at magkasugat ang kanyang mga kamay. Nangangalahati na sila sa paghahango at medyo marami na rin ang naiakyat na isda ang binata nang biglang bumigat ang hinahawakang pisi. Alam ni Simon na malaking isda ang nasa kabilang dulo kaya marahan niya itong hinila. Hanggang sa tila nakikisama na lang ito at tuluyang umahon.
Papasikat na ang araw ng mga oras na yon. Kaya naaninag na ng binata kung anong uri ng isda ang nahuli nila. Dahan-dahang hinatak ng binata ang pising nakasabit sa kawil. Nanlaki ang mga mata nito. Isang malahiganting page ang umangat. Tiyo! Tiyo! Malaking pagi po! Halos matumba ang tiyuhin sa pagmamadali at kamuntikan pa itong mahulog nang marinig ang sinabi ng pamangkin. Hawakan mong maigi, Simon. Huwag na huwag mong papakawalan. Malaking pera yan. Mara nila itong inalalayan paakyat ng bangka. Sa sobrang pagmamadali, sinabihan na lang nito ang pamangkin na putulin ang ilan pang natitirang kawil. Kagad itong sinunod ng pamangkin at pinaandar ang bangka diretsyo sa bagsakan ng isda. Habang naglalayag papunta sa tabi, pinagmamasdan ng binata ang nahuling pagi. Higit na mas malaki ito kaysa sa nakita niya sa dalampasigan. Mas mahaba ang buntot. Napansin din ng binata ang malakutsilyo nitong tinik. Tiyo Abe, ano pong tawag sa tinik na yan? Tabak ang tawag sa bahaging yan ng pagi. Bukod sa buntot nila, isa yan sa mga nakakamatay nilang sandata. Kapag naitarak yan sa'yo, hindi na mabubunot at may taglay din itong kamandag. Kahit anong gawin mong pagpapatuyo o paghuhugas ay hindi matatanggal. Kinakatakutan ng mga aswang ang bagay na yan. Napangiti na lang ang binata dahil sa sinabi ng tiyuhin. Ngunit binalot din ng kuryosidad ang isipan nito. Kaya pinili niyang putulin ang buntot at itinabi. Akin na lang po yung buntot na to, tiyo. Hindi naman na mapapakinabangan to eh. Bahala ka. Kung gusto mo, pati yung tabak, kunin mo na. Pagkarating sa dalampasigan ay tinimbang ito. Umabot ng halos 200 kilo ang bigat. Malaking pera ito para sa magtiyuhin. Saka pa lamang naunawaan ng binata kung bakit napakamahal ng ganong kalalaking page. Habang nag-aantay ng bayad, nakita ni Simon na kinakatay ang page. Marahang kinukuha ang atay nito. Lumapit ang binata sa mga nagkakatay upang mangusisa. Teka, bakit nyo inihiwalay ang atay? Hindi nyo na po ba gagamitin yan? Anong hindi? Yan nga ang pinakahabol ng amo namin. Mas mahal pa ang atay na yan kaysa sa karne niya. Ginagawa silang gamot. Matapos ang pag-uusisa, kagad nang umuwi ang binata. Bit-bit ang napakahabang buntot ng page. Nakasalubong na naman ito ang matanda na itago na lang natin sa pangalang Tatang Nestor. Aba, napakaganda ng dala mong buntot ng pagi ah. At talagang kasama pang tabak. Ayos yan bata. Pero teka lang, akala ko ba hindi ka naniniwala sa mga aswang? Hindi nga po. Pero gusto ko ding subukan. Wala naman sigurong mawawala, di ba? Alam mo ba kung anong gagawin para gumana yan? Yun nga po eh. Buti nakasalubong ko po kayo. Ano po bang gagawin ko dito? Tumawa ng malakas ang matanda. Inayang sumama sa kanya si Simon. Pagkarating sa tahanan nito, kaagad namang itinuro ang paraan para magamit ni Simon ang kanyang tabak at buntot ng pagi. Iwanan mo sa bubong ng bahay ang buntot ng pagi. Siguraduhin mo lang na natatamaan ito ng araw. Ibilad mo ng 2 linggo hanggang sa matuyo. Ganon din ang gawin mo sa tabak. At kapag natuyo na ang mga yan, dalin mo ulit sa akin.
Tuturuan kita kung paano mong gagamitin. Habang nagpapaliwanag ito ay iniikot naman ni Simon ang tingin sa loob ng tahanan. Napansin ito ang malalaking botelya. Naglalaman ng kung anong hayop. May mga butiking 2 ang buntot. Ahas na itim at kung ano-ano pa. Walang nakakaalam ng sekreto ng matanda sa lugar. Kilala lang ito bilang mangangalakal ng basura o hindi kaya naman naglilinis sa bagsakan. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat na si Tatang Nestor. Isang batikang Serojano mula sa Siquijor at tanging si Simon lang ang nakakaalam nito. Hindi maiwasang magtanong ng binata tungkol sa mga nakita, kaya napilitan din ang matandang magkwento. Alam mo ba, Simon, hindi mo lang napapansin ano? Pero napakaraming aswangan na namumuhay sa bayang ito. Nagaantay lang sila ng tamang panahon para sumalakay. Kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo noon, hindi naman po ako nakaranas na atakihin ng aswang habang nagiilaw ng isda sa dalampasigan eh. Kaya hindi po ako naniniwala sa kanila. Siguro, hindi mo pa nalalaman sa ngayon. Kapag natuyo na yung buntot ng pagi at tabakbo, doon natin makikita. O siya, umuwi ka na. Baka hinahanap ka na ng nanay at tatay mo. Matapos ang 2 linggo ay natuyo na nga ang buntot ng pagi at tabak na hawak ni Simon. Matapos mangisda ay dumiretso na ito sa tahanan ng matanda. Tila alam nitong pupunta ang binata dahil nakahanda na ang mga gagamitin sa pag-aayos ng buntot ng pagi ni Simon. Amin na yung buntot ng pagi mo at gagawin nating sandata ang isang yan. Pati na rin yung tabak. Kagad namang ibinigay ni Simon ang mga ito. Naupo sa harapan si Tatang Nestor habang pinapanood ang matanda. Una ay nilinis nito ang malaking bahagi ng buntot pagi. Gamit ang kutsilyo, tinanggal ang mga natuyong laman dahil maaari itong mangamoy kapag hindi inalis. Kasunod ay tinalian ito ng balat ng baka at ginamitan ng pandikit. Mula sa dagta ng kung anong kahoy at nang ibigay ito kay Simon. Laking tuwa ng binata dahil isa na itong latigo. Tandaan mo, huwag mong iahataw sa aso o sa tao ang bagay na yan. Dahil ang tamaan ng buntot pagi, nangangayayat hanggang sa tuluyang mamatay. Habang ginagawa naman ang tabak ng pagi, na halos 1 kalahating talampakan ng haba, ito ang pinakamahabang tabak ng pagi na nakita ng matanda. Pagkatapos itong gawin, maigpit niyang ipinagbilin na tanging sa aswang lang gagamitin ang tabak. Dahil sa oras na gamitin ito sa tao ay maaari itong makapatay. Hindi biro ang lasong taglay ng tabak na yan. Sa oras na ibaon mo sa katawan ng tao, hindi mo na mabubunot ang patalim na yan dahil sa malagari nitong talas. Matapos ay umuwi na din si Simon. Dahil madaling araw pa itong gigising upang mangilaw ng isda. Kinagabihan, nautusan ito ng ina na bumili ng sibuyas sa tindahan. Medyo malayo ito sa kanilang tahanan at ang daan ay napapaligiran ng puno ng nyug. Pasipol-sipol pa si Simon habang naglalakad nang bigla itong nakarinig ng malalakas na kaluskos mula sa mga tuyong dahon ng nyug. Napahinto ang binata at nagmasid sa paligid pero nawala ang mga ingay hanggang sa muli itong makarinig ng tunog ng mga naglilimlim na manok. Dito na kinabahan ang binata dahil wala ng kabahayan sa paligid kaya imposibleng may manok sa lugar.
Marahan itong naglakad habang pinapakiramdaman ng paligid nang biglang may kung anong tumalon mula sa itaas ng puno ng nyug. Nanayo ang balahibo ng binata. Dali-dali itong tumakbo pabalik ng tahanan. Naalala nitong naisuksok niya ang buntot ng pagi sa bubong ng kusina. Kagad niya itong kinuha. Muling lumabas. Hanggang sa isang anino ang nakita niyang dumaan. Masyadong mabilis ang kilos ng nilalang, kaya hindi niya gaanong naaninag ang anyo. Sumandalang binata sa dingding ng bahay habang inaantay ang muling paglabas ng nilalang. Ngunit laking gulat nito dahil nanay niya ang nakita. Nay, pumasok po kayo sa bahay. Meron pong aswang. Bigla namang natawa ang ina sa sinabi ng binata. Ngunit nang makarinig ito ng kaluskos sa puno ng pandan, kagad itong tumakbo papasok ng bahay. Biglang napatingala si Simon. Nakita ang hawakan ng punyal na gawa sa tabak ng pagi. Iniwan niya ito dahil hindi pa nagagawa ng sisidlan. Delikado ito kung sakaling matusok siya ng talim. Dali-dali itong binunot ng binata mula sa bubong. Habang naglalakad papunta sa pandan, bigla itong nakarinig ng angin na tila nagmumula sa dalawang aso. Sinundan ito ng mahinang kaluskos na tila unti-unting papalapit sa kanyang kinaroroonan. Hanggang sa lumabas ang nilalang sa pinagtataguan. Akmang dadambahin si Simon, bigla niya itong hinataw ng hawak na latigo at itinarak sa braso ang hawak na tabak. Napasigaw ang nilalang. Sa sobrang lakas, nabulahaw ang ilan sa kanilang mga kapitbahay. Naglabasan ang mga ito at may dalang sulo at sagwan sa pag-aakalang may gulong nangyayari sa lugar. Isa sa mga lumabas ay ang tiyuhin ng binatang si Abe. Anong nangyari dito, Simon? Bakit may hawak ang latigo? At ano yung ingay na yun? Ikaw ba ang may gawa nun? Hindi po, tiyo. May kung anong nilalang po yung sumalakay sa akin eh. Nagawa ko po siyang saksakin ng tabak at mahataw po yung buntot ng pagi. Kaya malamang hindi pa po nakakalayo yun. Kaso nga lang pinagtawanan siya ng mga tao dahil hindi naniniwala ang karamihan doon sa aswang. Sinasabi mo bang may sumalakay sa'yo na aswang? Simon naman, alam mong walang ganun sa lugar natin, di ba? Huwag kang ang gumagawa ng kwento. Hindi ko po kayo pipilitin kung ayaw niyong maniwala. Basta ako, yun ang nakita ko. Nagawa ko siyang saksakin. Muling tumawa ang mga tao. May isa sa mga ito ang nagsabi na atungal ng baboy ang narinig nila. Kaya maaaring isa ito sa mga alagang baboy ng kanilang kapitbahay na naligaw. Napailing na lang si Simon dahil kahit anong gawin niya, hinding-hindi maniniwala ang mga tao. Papasok na sana ito sa loob ng tahanan nang bigla namang magsalita si Tatang Nestor. Totoo ang sinasabi ng binata. May gumagalang aswang sa lugar na ito. Ngayon kung ayaw niyong maniwala, nasa inyo ang desisyon. Basta, binigyan na kayo ng babala. Kagad namang nagsipag-alisan ang mga tao. Naiwan si Tio Abe at Simon kasama ang matanda. Ano ba talaga ang nakita mo, Simon? Alam mo bang tingin sa'yo ng mga tao dito? Nababaliw ka na. Hayaan mo sila kung ano yung tingin nila sa akin. Wala po akong pakialam kung ayaw nilang maniwala. Basta ako, alam ko kung ano yung nakita ko. Totoo ang sinasabi ng pamangkin mo, Abe. Alam kong walang maniniwala sa inyo. Ngunit sana,
huwag kayong manisi ng iba kung sakaling salakayin kayo ng nilalang. Binalaan kayo ni Simon. Nasa inyo kung papakinggan nyo o pagtatawanan. Kinabukasan, nagpunta ang binata sa dalampasigan at nakita ang mga taong nag-uumpukan. Isang bangkay ng hubot-hubad na lalaki ang natagpuan ng mga ito. Wakwak ang tiyan. Wala nang lamang loob. Batay sa mga sugat nito, wala pang isang araw nang mamatay ang biktima. Dahan-dahang lumapit si Simon. Napansin ito ng isa sa kanilang kapitbahay na itago na lang natin sa pangalang Budong. Hindi ba sinabi mo kagabi may aswang na sumalakay? Saan mo siya nakita? Alam mo ba kung saan siya pumunta? Oh, akala ko ba hindi kayo naniniwala? Pwes pasensya na pero wala akong alam. Tignan nyo na lang dun sa mga alagang baboy ng kapitbahay natin. Baka may isang makasagot sa inyo. Kagad na itong umalis. Ngunit bigla siyang hinarang ni Tatang Nestor. Importanteng malaman nila ang mga nangyayari, Simon. Pakiusap, huwag mong pairalin ang katigasan ng ulo mo ngayon. Ito na ang pagkakataon para magising ang mga tao sa kanilang pagkakamali. Tinignan ni Simon ang mga tao na tila nag-aantay ng kanyang kasagutan. Pasensya na. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataong habulin siya eh. Pero kagaya ng sinabi ko kagabi, may naitarak akong tabak ng pagi sa kanyang braso at paniguradong nakabaon pa din ito. Kaya madali niyong makikilala kung sakali mang magpakita siya. Matapos ay kagad na itong bumalik sa loob ng bahay. Nakasunod naman sa kanya si Tio Abe na nooy walang tigil ang kakatanong. Paano mo ba nalaman na aswang yun, Simon? Nakita mo ba yung itsura niya? Hindi po, Tio eh. Pero alam kong nasugatan ko siya at paniguradong iniinda niya yon hanggang sa ngayon. Imposibleng gumaling ang kanyang pinsala. Unti-unti siyang papatayin ng laso ng tabak. Ngunit paniguradong bago siya tuluyang mamatay, sisiguraduhin niyang makakabawi siya sa iyo, Simon. Kung ganon, Tatang Nestor, kailangan kong maging handa. Dahil anumang oras, maaari siyang bumalik, tama? Oo. Pero hindi mo na dapat antayin siya pa ang sumugod sa iyo. Ikaw ang pupunta sa kanyang tahanan at doon siya hihintayin. Halika, sumunod ka sa akin. May kailangan akong sabihin sa iyo. Akmang sasama pa sana si Tio Abe. Ngunit kagad itong pinigilan ni Tatang Nestor. Ako na po ang bahala, Tio. Pakibantayan na lang po si tatay para sa akin. Tumuloy na ito papunta sa tahanan ng matanda at doon ay tinuro nito ang lahat ng dapat gawin. Kung kagabi lang nangyari ang laban niyo, malamang hindi pa ito nakakabalik sa kanyang tahanan. Kailangan mong umakyat sa ikatlong apakan ng kanyang hagdan. Manatili ka doon. Hawakan mo ang buntot pagi at wag na wag kang aalis kahit anong mangyari. Ayon pa dito, hindi maghihilom ang sugat ng aswang hanggang sa hindi nila nahawakan ang kanilang bertud. Kailangang mahanap ito ni Simon at ilagay sa bulsa niya. Ano po bang itsura ng bertud nila, Tatang? Kadalasan itim na bato. O hindi kaya pares ng kabibe na may mga nakaukit na kataga. Wag na wag mong babasahin ang mga yon dahil sa oras na gawin mo, paniguradong malalaman niyang nasa loob ka ng tahanan at magmamadali itong umuwi. Ibig sabihin po, mag-isa lang akong sasalakay? Habang nag-aayos ng mga gamit na dadalhin,
Kabilang dito ang ilan pang piraso ng mga tabak ng pagi. Siyempre hindi. Pero dahil ikaw ang nakasugat sa kanya, ikaw lang din ang may kakayahang patayin siya. Nasa paligid lang ako kung sakaling hindi umubra ang plano. Alam niyo po ba kung saan yung bahay ng aswang? Oo. Matagal ko nang minamatyaga ng taong yun eh. Saka ko na lamang nakumperba nang sinabi mong itinarak mo ang tabak sa braso niya. Gayon, pupunta na tayo doon kaya maganda ka na. Matapos maisaayos ang lahat ng dadalhin, kagad nang lumakad ang dalawa. Tanghaling tapat ng mga sandaling iyon. Alam ni Tatang Nestor na magandang pagkakataon ito upang puntahan sa tahanan ang aswang. Ilang sandali pa ay narating nila ang tahanan sa gitna ng mga nyug. Ito na po ba yan? Ito na po ba yung bahay ng sinasabi mong aswang? Oo, ito na nga. Gayon gawin mo na ang sinasabi ko. Mag-iingat ka. Pagpasok mo ng tahanan, kailangan iwan mo ang tsinelas mo na nakaharap sa labas. Una mong hanapin ang bertud na pagmamay-ari niya. Siguraduhin mong hindi niya ito makukuha. Ano daw? Iiwan ko yung tsinelas ko sa labas. Aswang po yun eh. Madumi yung bahay nun. Madudumihan po yung pako. Etong binatang to, pilosopo. Hampasin kita ng tungkod eh. Ang pag-iiwan ng tsinelas na nakaharap sa labas ng tahanan, isa itong pangontra sa mga aswang. Bilisan mo na nga, lumakad ka na. Bagaman kabado, itinuloy ni Simon ang kanilang plano. Pagkaakyat nito sa tahanan, hinanap ng binata ang sinasabing bertud ng aswang. Kagaya nga ng sinabi ni Tatang Nestor, natagpuan ng binata ang bertud sa silangang bahagi ng tahanan. Nang makuha ito, kagad niyang isinilid sa bulsa at naupo sa ikatlong baitang ng hagdan. Napansin nito, bumubulong ang matanda ng orasyon habang nagpapahid ng kung ano sa katawan. Nanlaki ang mga mata ni Simon nang bigla itong maglaho, ngunit naririnig niya itong magsalita. Huwag kang aalis. Nandito lang ako. Naupo ang binata habang hawak ang latigo. Nakasugbit sa tagiliran nito ang mahigit 10 tabak ng pagi. Pagpatak ng 5:00 ng hapon, isang lalaki ang nakita nilang paparating. Iika-ika ito habang sinasapo ang kanang balikat. Nanlaki ang mga mata ni Simon nang makita ang nakatusok na tabak. Sa isip-isip ng binata, ito na nga ang aswang na nakasagupa ng isang gabi. Tumayo si Simon at hinawakan ang latigo. Umalis ka. Umalis ka sa tangan ng tahanan ko. Wika ng aswang habang naglalakad ito papalapit. Mukhang hindi mangyayari yon. Dahil hindi kita hahayaang umapak sa sarili mong tahanan. Tugon ni Simon. Winasiwas nito ang kanyang latigo. Napasigaw ang aswang. Naalala ng binata ang ilan sa mga sinabi ni Tatang Nestor. Napatuloy nitong mararamdaman ang sakit ng hagupit sa tuwing maririnig ang tunog ng latigo sa hangin. Patuloy itong sumisigaw habang tinatakpan ng kanyang tenga. Bigla namang lumitaw si Tatang Nestor. Hinagupit ng buntot page ang nilalang. Matagal na kitang minamatyagan. Sa wakas, nahuli din kita. Hindi ko akalaing dito pa kita matatagpuan. Naglakad ito papalapit sa kinaroroonan ng aswang. Akmang hahagupitin nang bigla nitong talunan si Simon. Dali-dali namang binunot ng binata ang tabak
at inumang ito sa aswang. Pagtama ng katawan nito, kagad bumaon ang tabak na naging dahilan ng panghihina nito. Sinipa ni Simon ang nilalang. Walang tigil na hinagupit hanggang sa hindi na ito tuluyang makakilos. Magaling, Simon. Nagawa mong makahuli ng totoong aswang. Habang itinatali ang paa at kamay ng nilalang. Pero paano po natin mapapatunayan sa mga tao na aswang ang isang to? Tignan mo na lang mamaya. Sa ngayon, tulungan mo kong bitbitin to papunta sa dalampasigan. Dinala ang lalaki sa dalampasigan. Itinali ito sa isang poste. Anong gagawin natin sa kanya, Manong? Antayin mong sumikat ang araw at doon natin mapapatunayan sa mga tao na aswang ang isang to. Paano naman po? Nasaan yung tao siya? Baka naman tayo ang managot nito sa mga otoridad. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi makakabalik ang katawan ng aswang sa totoo nitong anyo hanggat hindi niya nahahawakan ng bertud. Habang inaayos ang taling nakagapos sa katawan ng nahuling aswang. Ilang sandali pa ay nagdatingan na ang mga tao. Nagulat ang mga ito nang makita ang lalaking iginapos nila Simon. Magantay lang po kayo. Papatunayan namin ni Tatang Nestor na aswang ang taong to. Makalipas ang ilang minuto ay unti-unti nang sumikat ang araw. At dito nasaksihan ng lahat kung papaanong dahan-dahang natunaw ang katawan ng lalaki at naging abo. Siguro naman naniniwala na kayo sa sinabi ko. Hindi nag-iisa ang aswang na ito. May kasama siyang alam kong nasa paligid lang, nakikisalamuha sa atin. Kaya manatili kayong mapagmatsyag sa lahat ng oras, lalo na sa mga buntis at mga kabataan, dahil maaaring ang kasama ng aswang na yon higit na mas malakas at mas gutom. Matapos ay umalis na ito. Dali-dali namang sumunod si Simon. Hindi pa man nakakalayo ang mga ito. Biglang napahinto sa paglalakad ang matanda. Laking gulat niya nang makitang kumukulo ang langis na nasa bewang ni Tatang Nestor. Tatang, ano po yung nangyayari? Bakit po kumukulo yung langis na nasa bewang mo? Ibig sabihin, nandito ang kasamahan ng aswang na napatay natin. Maging alerto ka. Maaari niya tayong salakayin anumang oras. Biglang kinabahan si Simon dahil hindi niya inakalang malaking gulo pala ang pinasok niya. Naloko na. Paano ngayon to, Tatang? Delikado na pala ang buhay natin ngayon. Simula nang mapatay mo ang aswang na yon, nasa panganib na ang buhay mo. At saka, ngayon ka pa ba aatras kung kailan nasa kalagitnaan ka ng labanan? Ngunit ang ikinakatakot ng binata, wala itong sapat na kaalaman kung papaanong lalabanan ang mga aswang. Pero Manong, alam mo naman, di ba? Wala akong tamang kaalaman kung paano labanan ng mga yon. Ordinaryong tao lang po ko. Hindi po ko kagaya nyo, isang sirohano. Ay nako, batang to, ang daming sinasabi. Simple lang ang solusyon dyan. Simple. Itong matandang to nakakainis din eh. Paano nga po? Tinitigan ito ng matanda at muling nagsalita. Maging sirohano ka. Hina ng utak mo. Ang buong akala ni Simon ay nagbibiro ito. Kinagabihan habang nagpapahinga. Naupo ang binata sa atangan ng tahanan. Iniisip nitong maigi ang nangyari.
hindi pa rin makapaniwala na magagawa niyang makapatay ng isang totoong aswang. Habang nagmumuni-muni nakita nito si Tatang Nestor na naglalakad papunta sa kanilang tahanan. Haba, mabuti naman at nandito ka. Akala ko nang ilaw ka na ng isda eh. Samahan mo ko. May gagawin tayo. Sumilip si Simon sa loob ng tahanan. Nakitang tulog na ang mga kapatid at magulang. Kaagad itong tumayo at sumunod sa matanda. Bitbit ng binata ang kanyang tabak. Sa mga hindi nakakaalam, tabak ang tawag sa tinik na nakausli sa gawing buntot ng pagi. Kilala ito sa tawag na binsol. Ito ang pinakadelikadong sandata ng pagi at sa oras na matamaan ka nito, paniguradong mamimilipit ka sa sakit. Kadalasang nauuwi sa kamatayan. Habang naglalakad, laking pagtataka ng binata dahil hindi naman papunta sa tahanan ng matanda ang daang tinatahak. Manong, sandali lang. Hindi ba tayo pupunta sa inyo? Parang ang layo naman ata ng daang to. Papunta to sa bayan eh. Oo, Simon. Papunta na tayo sa bayan. Gusto ko magpasama sa'yo dahil may hahanapin akong tao. Pasensya ka na kung ginabi tayo. Ayos lang po pero gaya nga po ng sabi nyo, bakit gabi natin pupuntahan yung tao? Pwede namang umaga. O bakit hindi kaya bukas? Mainit no? Ayaw mong maarawan? Ay naku talaga itong batang to. Kailangan pa pinapaliwanag lahat eh. Ngayon lang ang tanging pagkakataon natin para kausapin siya. Dahil minsan sa loob ng 10 taon lang dumadaan sa bayang ito ang sinasabi kong tao. At para sa kaalaman mo, isa siyang ermitanyo. Kaya mag-iingat ka sa mga sasabihin mo sa kanya. Ilang minutong nakalipas, narating na nila ang walang katao-taong bayan. Naglakad ang dalawa papunta sa plaza. Doon nila nakita ang isang matandang lalaking nakaupo. Kung titignan, pangkaraniwang matanda lang ito. Ngunit nang nakipag-usap na si Tatang Nestor, napansin ng binatang kakaibang lingwahe ang ginagamit ng dalawa. Hindi nakisali sa usapan si Simon dahil bukod sa hindi nito maintindihan ang mga salita, wala din siyang alam sa kung ano ang tinatalakay ng dalawa. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, may inabot kay Tatang Nestor ang matanda. Matapos ay tumayo, naglakad na papalayo. Laking gulat ni Simon dahil bigla itong nawala. Tatang, saan po nagpunta yung matanda? Bakit biglang nawala? Mamaya ko na sasagutin ang mga katanungan mo. Sa ngayon, magmadali na muna tayong makabalik. Saka pa lamang binuksan ni Tatang Nestor ang ibinigay sa kanya. Puro halamang ugat ito. May mga itim na tangkay na noon pa lamang nakita ni Simon. Tang, para saan po yung mga yan? Mga sangkap sa paggawa ng lanang kagaya nito. Gagawa ko ng isa pa dahil kakailanganin mo ang ganitong uri ng gamit para malaman kung paparating na ang mga kalaban. Para mapabilis ang paggawa, nag-alok ng tulong si Simon. Ngunit hindi pumayag ang matanda dahil baka magkamali ito sa paglagay ng sangkap. Hindi basta-basta ang paggawa ng ganitong uri ng lana. Kailangan ng sapat na kaalaman para ilagay ang tamang sangkap sa loob ng bote. Dahil kung hindi, maaari itong sumabog. At dahil wala siyang magawa, umuwi na lamang siya ng tahanan. Kaso nga lang pinigilan din siya
dahil baka salakayin siya ng aswang habang nasa daan. Wala nang nagawa si Simon kung hindi ang matulog sa kinauupuan. Pagkagising nito kinabukasan, nakalapag na sa mesa ang isang bote ng lana. Kinuha ito ni Simon at lumabas ng tahanan. Nakita nitong nagsasalansan ng mga nakalakal na plastik ang matanda. Magandang umaga po, Tatang. Parang hindi po yata kayo natulog ah. Nakatulog naman. Kaunti galag. Hayan, gawa na ang lana para sa'yo. Magagawa mo nang malaman kung may papalapit na aswang. Nga pala, may bibigay ako sa'yo. Sandali lang, antayin mo ko dito. Naglakad ang matanda papasok ng bahay. Nang lumabas ito, meron siyang dalang maliit na itim na libro. Ano po to, Tatang? Isa yang libretang naglalaman ng mga dasal at kaalaman sa panggagamot. Basahin mo yan nang may matutunan ka sa pagiging serohano. Napangiti naman si Simon dahil tinotoo ng matanda ang sinabing tuturuan siya kung paano maging isang manggagamot. Pinag-aralan ng binata ang libretang ibinigay. Sa loob ng ilang araw, nagawa nitong makabisado ang mga dasal, lalo na ang pangsabulag at pangontratigalpo ng mga aswang. Sa tulong na din ng paggabay ni Tatang Simon, maging ang mga komplikadong aral, nagawa ding matutunan ng binata. Ngunit kabilin-bilinan ng matanda na wag itong ipapaalam kahit kanino dahil paniguradong dudumugin siya ng tao at mabubuko ang kanilang sekreto. Ayokong marami ang makaalam ng ginagawa natin, Simon. Maaaring ikapahamak natin ito o hindi kaya naman ng mga mahal natin sa buhay. Ito ang kaisa-isang bili ng matanda at habang nagtatagal, lalong humuhusay si Simon pagdating sa kombate espiritual dahil ito lang ang tanging panglaban nila sa mga aswang kung sakaling makaharap ang mga ito. Ngunit habang nagpapalakas ang dalawa, walang kaalam-alam ang mga ito na nag-aantay lang ng tamang pagkakataon ng kalaban upang sumalakay. Isang gabi, habang naghahandang mangisda ang binata, biglang dumating si Tatang Nestor. Humahangos ito at daladala ang kanyang mga gamit. Ano pong nangyari, Tatang? Bakit po kayo nagmamadali? Mamaya ka na magtanong. Bilisan mo. Kunin mo na ang mga gamit. Kailangan na nating magmadali. Dali-dali namang bumalik ng bahay si Simon. Nakasalubong nito ang tiyuhin. Tiyo Abe, hindi na muna ako sasama. May importante akong lakad. Hindi na binigyan ng pagkakataong makasagot ang tiyuhin. Dali-daling kinuha ang mga gamit. Kaagad na ding bumalik sa kinaroroonan ni Tatang Nestor. Handa na po ako, Tatang. Pero saan po ba tayo pupunta? Nagsimula nang manalakay ang mga aswang. Kaya pala kumalma sila sa loob ng mahabang panahon. Dahil naghahanda sila sa maramihang pag-atake. Ganun po ba? Siguro naman sapat nang natutunan ko para labanan sila, di ba? Kung pagbabatayan ang kaalaman mo, wala na akong masasabi. Ang tanong dito, kung paano mong magagamit ang mga yan sa aktwal na laban. Bueno, nandito naman na tayo eh. Bakit hindi na lang natin subukan ng malaman ano? Biglang napahinto sa paglalakad ang binata. Nang mapagtanto na nasa loob sila ng nyogan, tanging liwanag ng buwan ang nagsisilbi nilang ilaw. Napakadilim ng paligid dahil sa anino ng mga punong nakapalibot dito. Idagdag mo pa ang maalinsangang panahon.
Halos gamunggo na ang pawis ni Simon ng mga sandaling iyon. Aminado itong nakakaramdam siya ng kaba. Ngunit sa pagkakataong iyon, nangibabaw ang kanyang pananabik na malaman ang sariling kakayahan. Walang ano-ano. Biglang kumulo ang langis na nakasabit sa kanyang bewang. Kagad nag-usal ang binata ng pangproteksyon. Kasunod dito ay mga dasal kontra Tigalpo kung sakaling hindi mapansin ang pag-atake ng kalaban. Ilang minuto pa ay lalong uminit ang pakiramdam ng binata hanggang sa makarinig ito ng mahinang tawanan at kaluskos. Nandito na sila. Maganda ka. Kagad namang pinalantik ng binata ang hawak na latigo. Inilabas sa mga tabak ng pagi. Mukhang marami nga po sila, Tatang. Sapat po ba yung dala mong tabak? Hindi na nagsalita pa si Tatang Nestor. Itinaas nito ang kanyang damit. Nakita ang halos 50 tabak na nakasuksok sa kanyang bewang. Habang tumatagal, lalong nararamdaman ni Simon ang presensya ng mga nilalang. Maging ang buhok nito sa batok ay nagtatayuan na din. Lalo pa nang marinig ang mga angil sa paligid. Biglang tumahimik ang kapaligiran. Walang sabi-sabi. Isang malaking aso ang sumugod papunta sa kanilang kinakatayuan. Mabilis na nakaiwas si Simon. Samantalang si Tatang Nestor naman, hinagupit ng hawak na latigo ang nilalang. Sinaksak ng tabak sa tiyan. Kagad itong bumagsak at halos hindi na makatayo. Akmang susugurin pa sana ito ni Simon, ngunit pinigilan siya ng matanda. Hayaan mong unti-unti siyang mamatay sa kamandag ng tabak. Ituon mo ang pansin sa mga kasamahan ng halimaw na yan. Muling lumantad ang isa pang nilalang. Sa pagkakataong iyon, nasaan yung tao ito? Kumikintabang balat dahil sa ipinahid nilang langis. Umalingasaw na din sa paligid ang masangsang na amoy na dulot nito. Magsasalita pa sana si Tatang Nestor nang biglang sumugod ang binata papunta sa mga nilalang. Tinatayang nasa 4 o 5 ang bilang ng mga ito. Ngunit hindi alintana ni Simon ang maaaring mangyari kung sakaling hindi kayanin ang pag-atake ng mga kalaban. Nakatayo lang si Tatang Nestor sa sulok habang pinagmamasdan ang bilang ng mga nilampasong aswang. Hindi rin makalapit ng husto ang mga ito dahil sa hawak niyang latigo. At sa tuwing tatamaan nito ang mga nilalang, napapasigaw ang mga ito sa sobrang sakit. Biglang kumalma ang sitwasyon. Nagsipagtago sa dilim ang mga nilalang. Bagay naman ay pinagtataka ni Tatang Nestor. Kaya tinawag nito ang binata para lumapit sa kanya. Lumapit ka dito, Simon. Hindi maganda ang kutob ko sa nangyayari. Bakit kaya umatras sa mga aswang? Dali-dali namang lumapit si Simon. Habang nag-uusap ang dalawa, nakarinig sila ng mabibigat na akbang ng paa na tila nagmumula sa isang malaking nilalang. Napatras ang matanda nang lumantad mula sa dilim ang isang napakalaking aso. Napalunok ito ng laway dahil hindi akalain doon niya makakasagupa ang matagal na kinakatakutang nilalang. Hindi ko alam na nandito ang isang yan. Paanong nakapunta ang amomongo sa lugar na ito? Ramdam ni Simon ang takot ng matanda. Kaya gumawa ito ng paraan para kahit papano ay mabawasan ang takot nito. Kahit gaano pa kalaki ang Tatang, kaya nating talunin yan. Kagaya nga ng mga kasama niya, isa lang din siyang pangkaraniwang aswang. Mas malaki nga lang,
Hindi mo alam ang sinasabi mo, Simon. Siguradong sa pagkakataong ito, kailangan nating umatras. Nagulat ang binata sa sinabi ni Tatang Nestor. Aatras? Nababaliw na po ba kayo? Nandito na tayo eh. Sa oras na umatras tayo, sa tingin mo, hindi tayo habulin yan? Napailing na lang si Tatang Nestor. Ay nako, Simon. Minsan ko nang nakaharap ang nilalang na yan at sasabihin ko sa'yo, ito ang dahilan ng kamatayan ng aking kapatid. Pero imbis na panghinaan ng kalooban, lalo pang kinumbinsi ni Simon ang matandang labanan ang nilalang. Yun ang ngatang eh. Pinatay na po yung kapatid mo. Sa tingin mo, bakit nakatayo ka ngayon sa harapan ng nilalang na yan? Para ano? Para makipagkumustahan? Ito ang pagkakataon mo para ipagiganti siya. Pakiusap, magtiwala ka sa akin. Alam ko kung paano siyang lalabanan. Sinabihan din ito si Tatang Nestor na manatili sa isang sulok at manood sa kanyang gagawin. Kinuha din ni Simon ang ilan sa mga tabak na dala ng matanda. Inilagay sa kanyang bewang, habang ang ilan hawak-hawak nito sa kanyang kamay. Inihagis ng binata sa malapit na tubigan ang mga hawak na tabak na naging dahilan para lumingon ang nilalang. Kinuha ng binata ang pagkakataong iyon para sukatin ang bilis ng amomongo. Gamit ang kanyang latigo, nagawa nitong matansya ang tamang distansya upang hindi siya tamaan ng nilalang. Sunod-sunod na hagupit ang ibinigay ng binata habang umiiwas ito sa mga hambalos ng nilalang. Ilang minuto pa ang nakalipas. Tumalon si Simon sa gawing tubigan at dinampot ang nagkalat na tabak. Sabi ko na nga ba eh. Tubig alat ito. Ngayon humanda ka. Sabay-saboy ng tubig sa mukha ng amomongo. Napasigaw ito dahil pinasok ng tubig alat ang kanyang mga mata. Hawak-hawak ang tabak. Sinugod ng binata ang nilalang. Sinaksak ito sa binti. Mabilis na lumayo si Simon at umikot naman papunta sa likod ng kalaban. Walang tigil itong pinaghahampas ng latigo. Nang lumingon, muli na naman siyang sinaksak ni Simon ng tabak sa kabilang binti, dahilan para tuluyan itong mapaluhod. Dumampot ng putol na kawayan ang binata. Buong lakas nitong inihampas sa mukha ng amomongo, dahilan para bumagsak ang malaking nilalang sa lupa. Humahango si Simon habang nakatayo at nag-aantay na susunod na gagawin ng amomongo. Ngunit napagtanto ng binata na wala na ito sa kondisyon para lumaban. Tapusin mo na. Tapusin mo na ang nilalang na yan, Simon. Kagad namang binunot ni Simon ang pinakamalaking tabak sa kanyang bewang at lumingon kay Tatang Nestor. Hindi po, Tatang. Kayo po ang dapat tumapos nito. Sabay hagis ng tabak kay Tatang Nestor. Dali-dali itong sinalo at buong lakas na itinarak sa katawan ng amomongo. Naipagiganti kita, Manong. Naipagiganti na kita, Manong. Halika na, Simon. Tapos na ang laban natin dito. Paano po itong mga aswang na to? Hayaan mo silang kunin ang mga patay na katawan ng kasama nila. Hindi na mangangahas ang mga yan na manggulo pa dito. Nakuha na nila ang pinakamahalagang aral. Umalis ang dalawa sa lugar. Gaya ng sinabi ni Tatang Nestor. Kinuha ng mga natitirang aswang ang kanilang mga kasamahan. Matapos ang araw na yon, hindi na muli pang nagparamdam ang mga nilalang. Ngunit alam ni Simon na muling babalik ang mga ito. Bigla ding nawala si Tatang Nestor.
At ang nakakagulat pa, nang puntahan ng binata ang tahanan nito, sira-sira na at wala ang mga kagamitan. Hindi na nagtaka pa ang binata dahil alam nito kung ano ang totoong layunin ng matanda. Ngunit sa kabila ng lahat, nagpapasalamat ito dahil may mga bagay siyang natutunan mula kay Mang Nestor. Sa kasalukuyan, patuloy niyang dinadala ang karanasan nang minsang gamiting pangpatay ng aswang ang tabak ng pagi. Legit na gamit katulad sa mga bida natin sa kwento. Antingero, ermitanyo, albularyo. Gusto nyo bang matuto ng kaalaman sa lihim na karunungan? Ito mga kabayan, habak de bala. Panggera to mga kabayan. Mula sa mga Antingeros del Negros, binasbasan, kinonsagra, kasama ang orasyon at guide kung paano ito gagamitin at dadasalan. 20 pesos lang ang stocks natin ngayon mga kabayan. Kung interesado ka, mag-message lang or i-visit yung link na nasa comment section. Maraming salamat.